Natapos na nga namin yung bintana na itong tindahan concept na ito. Nagsimula muna kami sa paglagay na itong mga haligi. Kailangan kasi matapos na to. Ito kasi yung isa sa pinakamahalaga sa lahat. Dahil ito yung pagkakapitan natin ng haligi sa ilalim. Nagpatuloy lang kami sa paggawa nito. Pagkatapos, ito na yung kinalabasan. Kung makikita nyo pre, buo na talaga yan. Bali, ilalim na lang yung kulang. Pagkatapos, all goods na to. Ang liit pala nung pre, silong na ginawa natin. Ito kasing mga kahoy na to pre, yung magbibigay ng tibay dun sa gagawin nating sahig. Kaya kailangan 3 patong to. Bali, ito na pre, yung naging itsura na itong silong natin. Kung makikita nyo pre, semento na lang yung kulang. Talagang all goods na yan. At sa mga nagtatanong nga pala dyan pre, kung bakit huli daw namin ginawa yung bubong. Para walang bubong. Pagkatapos namin sa ilalim, dumiretso na kami dito sa itaas. Kailangan kasi matapos na to para mamaya bintana naman. Dapat mo yan, dikit mo yan. Okay na. Maya-maya lang habang ginagawa namin tong taas, bigla kaming napatigil. Bigla kasing may sumiyap na sisiw, kaso di namin alam kung saan nanggagaling. Sisiw nga, sisiw. Ayun. Bali ngayon lang nangyari sa amin to dito sa pwesto na ito. Kaya wala talaga kaming idea kung anong klaseng ibon to. Ba't lumayo na? Lumalayo pre, pag ganun nilalapitan namin, lumalayo yung tunog. Hindi nga namin mahanap kung saan nanggagaling yung tunog na yun. Kaya naisipan namin na magpatuloy na lang. Pre, okay na lahat yung mga brace dito. Ayun, okay na. Itong isa. Sa gitna pre, okay na din yung gitna. Ayun. Bali, eto na pre yung kinalabasan ng itaas. Bali, sahig na lang talaga yung kulang. Pagkatapos, all goods na yan. So next naman pre, gagawa naman tayo nung sa may bintana dito. Next naman pre, gagawin naman natin itong bintana. Bali, ganito yung view kapag maliwanag pa. At sa mga mahihilig pala maglaro dyan, nasa comment section lang yung link. Be responsible lamang po tayo sa paglaro neto. Pag nanalo na, ika-shot nyo na kagad. Promise, napakaswerte dyan kasi nga pre, kakalabas lang nan. Sa paggawa talaga ng mga gantong bagay, di natin maiiwasan yung pagkakamali. Minsan talaga sumasablay, tapos minsan naman kumakapos. Pero hindi na bago sa amin yung mga gantong pangyayari, lalo na pagdating sa kahoy. Ang layo ng tamanan no. Duda ako sa sukat mo eh. Pero sa halip na magsisihan, mas lalo pa kaming ginanahan sa pag-ayos nito. Pagkatapos namin sa paggawa ng pagpapakuan, nagsimula na kami sa paggawa ng bintana. Bali, konting pihit na lang pre, malapit na matapos to. Kailangan nating matapos pre, etong pantukod sa bintana. Ito kasi yung gagawin nating pagpapakuha ng dingding. Kaya kailangan matibay talaga to. Bali, gawa-gawa lang namin etong pamakuha na ito. Talagang nagkataon lang siguro na natsambahan namin to. Pre, okay na yung terrace namin. Ay, yung bintana pala, bintana. Kung makikita nyo pre, panggilid na lang yung kulang. Pagkatapos, all goods na yan. Next naman pre, papantay naman namin etong kahoy na ito. Kailangan kasi pantay to para pag ginawa natin yung pintuan, basic na lang. Next naman pre, maglalagay naman tayo ng kahoy na pagpapakuha ng dingding. Bali tig kabila, isa sa taas tapos sa baba. Isang kahoy na nga lang yung kulang, pagkatapos malupitang montage na to. So pre, natapos na yung unahan ng ating tindahan concept. Ngayon naman pre, bigyan natin to ng kapirasong montage. At para sa mga nagtatanong kung bakit di daw kagad kami naglagay ng bubong, ganito kasi yun pre. Ito kasi pre talaga, kaya huli namin ginawa tong bubong kasi pre nagdadalawang isip kami kung maglalagay kami ng terrace dito. Bala kasi namin lagyan ng terrace dito, kaso naman pag nilagyan namin, mawala naman ang higaan sa taas kasi nga may na dito pre, may pintuan maliit. Ayan. So maliliit yung space. So pag-iisipan pa namin to, siguro bukas din kung ano yung style na gagawin namin sa bubong.